Naghahanap ka ng bruskong motorsiklo na pasok sa iyong weekend rides, daily commuter bike na hindi ka naman mabibitin sa power at higit sa lahat, branded na swak sa bulsa ng masang Pinoy. Pwes, dapat mong i-consider ang Suzuki Gixxer 250. Kung gusto mo naman maging instant pogi kagaya ni Daniel Padilla o maskulado kagaya ni Rendon Labrador, well, kung ikaw ay kagaya kong patpatin at gusto mong ma-attain ng ganyang klaseng tindig, ay sinisigurado ko sa iyong kahit lampahin ka sa pamamagitan ng motor na ito, lahat sa iyo ay magkakandara pa. Isuot mo na ang leather jacket at shades, tiyak na laglag pa nga ang sino mang sa iyo ay makakakita. Ito ang Pulsar N250. Alin sa dalawa? Gixxer o Pulsar? Yan ang pagtatalunan natin sa bidyong ito. Boss Motovlog. Ito ang Suzuki Gixxer 250, ang pinakabata sa mga big bike na ino-offer ng Suzuki, na gumagawa din ng Hayabusa, GSX 1000, at ito rin ay beginner bike na pwede mong sampahan lalo na kung nagbabalak ka o newbie rider ka na nagbabalak sa mga 400cc pataas. Ideal ito na 250cc lalo na sa mga kakalsadahan natin sa Pilipinas na makipot lang at minsan sa madalas git-gita ng traffic. Sapat din ang kakayahan o bigat nito para sa mga pangmahabaang biyahe o long ride. Maganda rin ang handling dahil naka-upright position ang street naked bike na ito. Hindi kagaya ng mga sports bike na nakasubsub ka, saglit na saglit lang mangangawit ka, lalo na kung hindi ka sanay sa mga ganon. Ideal talaga sa mga mahabaang biyahe yung mga naka-upright position. Idagdag mo pa yung mga malalambot na upuan at maganda yung cushioning syempre. Kung galing ka naman sa mga lower displacement cc, 150cc, mararamdaman mo yung kakaibahan ng motor na to kaysa sa mga nauna mong gamit. Dahil dito may kabigatan at the same time mas mataas yung displacement, mararamdaman mo na hindi masyadong gigil ang makina. Conforme sa 150cc na 6-speed na medyo nagigigil lang makina pagka medyo nata-top speed mo na yung motor. Pero dito, nakukuha mo yung top speed na hindi nagagaralgal ang makina mo. Ibig sabihin relax pa rin. Hindi siya nagbabibrate masyado. Napaka-basic lang ng mga buttons at syempre tunog pa lang, alam nyo, Japan quality. Itong Gixxer ay mayroong 249cc to be exact, fuel injected 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 4 valves yan na kayang sumipa ng 26 horsepower. Oil cooled lang po ang kanyang cooling system, kaya sigurado ko na mababa lang din yung maintenance cost. 6-speed manual transmission ito at meron niyang diamond frame na pinagmamalaki ng Suzuki. Napakatibay po niyan. Naka-disc brake po yan, harap at likod, at equip po ng ABS. At meron niyang 12 liters fuel tank capacity at ang kanyang kabuuang bigat ay 161 kg kasama na po yung full tank nyo. Kung ihahambing mo naman ito sa mga 300cc na ka-competitor nito sa market, well, hindi ka dapat mainggit dahil kung tutuusin, mas maganda po ang reliability ng motor na ganito na 250cc, single overhead cam at oil cooled lang ang cooling system. Ang maganda rito, mababa lang po ang kanyang compression ratio. Hindi siya masyadong nagiinit kaya kaya siyang palamigin ng oil cooling system. Short stroke engine ito na may bore stroke na 76mm by 54.9mm na nagresulta sa overall reliability ng motor. Mas tipid po siya sa gasolina dahil single overhead cam lang. At the same time, hindi siya ganong kataasan ng presyo. Hindi nyo na itatanong yung mga competitor nito na 250cc ng Kawasaki na distinct na. Wala na po, phase out na dahil nga mataas ang presyo nun. Ito naman, binabaan ng Suzuki ang configuration nito para naman mas mapababaan nila yung presyo. At the same time, mas reliable at mas papatok sa masang Pinoy. Alam nyo naman ang Pinoy, mahilig sa mga mabibilis na motor, big bike, pero mura. Kaya naman itong ino-offer ni Suzuki, hindi naman siya sobrang lakas pero hindi ka naman mabibitin. Lalo na kung dito mo gagamitin sa Metro Manila at paminsan-minsan maglo-long ride ka.
Ang Gixxer 250 ay may price tag na 183,400. Syempre available dito yung installment. Dito ko nakita yan sa New Nemar. Aguinaldo Highway po ito, Dasmariñas, Cavite. At ito'y dealer ng mga motorsiklo, iba't ibang klaseng brand. Multi-brands na yan. May mga Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Honda at meron ding service center kung sakaling kailangan nyo magpa-maintenance. At may mga pyesa din ng motorsiklo nyo. Ito ang Pulsar N250, mas kilala bilang Rouser series dito sa atin sa Pilipinas. Meron yung 125cc, 150, 180, 200 at ang pinakabago ng Rouser o Pulsar sa India, ito po ay N250 ng kumpanyang Bajaj Auto. Brusko at matapang ang tindig ng bagong-bagong Pulsar N250 na ito. Unang nagpakita sa Makina Moto Show nakaraang taon lang. Dala-dala ang makabagong teknolohiya ng India na DTSI o Twin Spark Ignition. Ibig sabihin dalawang spark plug po ang sumusunog sa combustion chamber nyo. Syempre, gawa pa rin ng Kawasaki, assemble dito sa atin sa Pilipinas. Makapal na 3D emblem sa may gilid ng tangke nyo, magkabilaan yan. At sa gilid naman sa may bandang likuran, N250 ang makikita mo. 14 liters ang maaari mong ikarga sa tangke nito, malayo-layo at marami-raming palengke na rin ang malalakbay mo. Meron din niyang saksakan ng cellphone para kung sakaling mapasarap ang biyahe mo ay hindi ka mawawalan ng koneksyon sa asawa mo. Kilala ang Rouser series hindi lang dito sa atin sa bansa. Maging sa abroad ay kinikilala ang power at tatag ng motor na ito sa pamamagitan ng kanyang tamang precision at control. Equipped ng 250cc na makina at may additional na torque output dahil sa kanyang assist and sleeper clutch na talaga namang tamang-tama sa pang-araw-araw na biyahe. Pinalakas ng 249.7cc to be exact. 4-stroke ito, single cylinder, single overhead cam ang makina at fuel injected na ito. Ito ay naka-oil cooled at kayang sumipa ng 24.16 horsepower at 8,750 RPM. Max torque naman is 21.5 Nm at 6,500 RPM, equipped ng assist and sleeper clutch para swabe ang pagda-downshifting mo. Mapa-low to mid RPM o may biglaang kang kambyada ay hindi hassle ang pag-gear shifting mo. Naka 5-speed manual transmission ito kaya dapat skilled ka na, marunong ka ng mangambyo bago ka sumampa sa motor na ito. Kaya kung ikaw ay sanay sa mga automatic, ngayon pa lang mag-practice ka na. Naka semi-digital ang kanyang meter panel. Lahat ng detaling kailangan mo ay makikita mo. Sa may gitna ang susian at ito ay kabilang sa mga naked sports bike ng Rouser. Pag sinabing naked, hindi po ito nababalutan ng fairings. Sa kanang handle, makikita mo ang iyong busina, left and right signal light, high and low beam, at meron din kayong flashing light for emergency situations, lalo na kung kayo ay nag-o-overtake. Sa kaliwang handle naman, wala kang makikita kundi ang iyong ignition at meron din kayong kill switch, rekta, patay makina. At sa bigat nitong 162 kg, idagdag mo pa kung medyo mataba ka at may angkas. At naka full tank ka pa ng gasolina at punong-puno pa ang top box mo ng laman, ay sinisigurado ko sa iyong manghihiram ka ng mukha sa kabayo pag ito ay bumangga sa'yo. Pero dahil iyan ay naka-ABS, mababawasan ng konti ang impact sa iyong mukha. Harap at likod, naka-ABS po iyan. At kung titinan mo ang tapalodo nito sa likuran, halatang ayaw na ayaw kang maputikan ni Badya. Dahil napaka-generous nito. Meron na yung mudguard, meron pa yung tapalodo sa pinakagulong, at bukod pa yung pinaka-tapalodo nakakabit mismo yung mga turn signals mo diretso sa iyong tail light. Ang lahat ng mga ilaw na makikita mo dito mula sa unahan hanggang sa likuran, LED na po at naka-single shock po yan sa inyong likuran. At ultimo yung tapakan ng angkas mga bossing, napakasolido ano.
alam mong talagang hindi tinupid ang materyales na ginamit dito. At para ma-emphasize yung pagiging brusko at lalaking-lalaking datingan, meron po yung double exhaust dito sa likod. Kung papansin niyo yung butas niyan, dalawa po. So napakaganda ng tunog niyan, lalo na pagka pinaandar mo na, dahil 250cc yan, sigurado akong maganda ang tunog nito. At hindi lang basta forma at tikas meron ng motor na ito. Dahil ito ay Bajaj Auto, mas nakilala ito nung unang panahon pa, nung mga panahon pa ng auto rickshaw. 1889 to 1942 ay gumagawa na sila ng kanilang mga auto rickshaw. Kaya hindi mo rin pwedeng minusin at maliitin ang kakayahan ng mga Indiano pagdating sa mga automobile na motorsiklo. Ito nga ang mas kilala natin ngayon na tuk-tuk o yung tri-wheeler na nakikita natin sa panahon ngayon. At para naman sa presyo, ito ay nagkakahalaga ng 161,500, kitang-kita. 22,000 kung gusto mo ng down payment. At sa 36 months, 7,111. Syempre may rebate po yan kung updated kayo ng hulog nyo sa Motor Trade. Magdala lang kayo ng 2 valid IDs at yung proof of billing nyo. At syempre huwag nyo kalimutan ang pan-down payment. Alam nyo ba na ang Rouser of Pulsar series ay nagtataglay ng DTSI o Dual Twin Spark Ignition System, na kung saan dalawang spark plug ang gamit nila para sunugin ang pinaghalong langis at hangin sa loob ng combustion chamber ng mga Rouser motor. Ito ay nakalokasyon sa cylinder head, 90 degrees ang angulo nito at hindi kagaya ng mga common o ordinaryong motor na isang spark plug lang po ang gamit nila. Dito ay dalawang spark plug at ang resulta ay mahusay na power deliverance, mas malinis na hangin at mas tipid sa gasolina. Syempre, dumadaan pa rin yan sa ECU o tinatawag na Electronic Control Unit, na kung saan ito ang nagdidikta sa pagbuga ng electricity papunta sa combustion chamber. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, anong pipili mo sa dalawa? Gixxer o Pulsar? At ano yung mga kinukonsider mo? Presyo, tindig o forma, o yung mga specs na nakakabit sa motor? Let me hear you sa comment section. Hanggang sa muli, paalam.